worry, Mother. Ako mismo ang bibili ng mga paninda natin para siguradong bonggang-bongga ang laman ng sari-sari store natin. Good mood ka yata, Petra. Of course! I'm going shopping. Shopping for paninda. Alam mo na ba mga kailangan mong bilhin? May listahan ka na ba? Nakagawa ka na ba ng budget mo? Ito naman, para pang daig pananay ko kung mga usisa. Pinapaalalahanan lang kita, Petra. Mahirap mamili kung hindi mo alam anong bibilhin mo. At mahirap gumastos kung hindi mo alam anong budget mo. Nakapag-basketball ka na ba ng nakapiring? Ha? Ano mo kinalaman nun? Ba't mo naman gagawin yun? Eksakto! Dahil sa basketball, maging sa pagmamanage ng tindahan at lalo na sa pagbabudget para sa bayan, hindi pwedeng tira lang ng tira. Kailangan may plano ka. Aray! Ano ba? Kung saan nila gagastusin. Yung iba nagagastos ng hindi tama. Yung iba nabubusa ng mga ibang may katungkulan. Ganun ba sa loob na isang taon siguro para natitingnan kung magkano pa rin budget nila. Siyempre, para malaman ng tao kung paano takbo ng gobyerno. Baka siguro malaman nila ang konsumo ng bawat Pilipino. Parang pagpapamilya lang ang ating LGU. Kailangan nagpaplano. May long-term gaya ng Comprehensive Land Use Plan para sa mga patakaran na may kinalaman sa paggamit ng lupa ng nasasakupan. May medium-term plan gaya ng Comprehensive Development Plan na sakop ang sektoral na mga layunin, estratehiya, programa, proyekto at legislative measures. At may short-term, gaya ng Executive Legislative Agenda para sa priority programs at legislative measures. Local Development Investment Plan para sa priority projects, programs at activities o PPA at programa para sa financial plans. Annual Investment Plan para sa priority PPAs na nakahapag para maisama sa taunang lokal na budget. At ang lahat ng planong ito ay dapat akma sa anong pangangailangan ng nasasakupan at vision, hindi lamang ng mga nasa posisyon sa pamahalaan kundi maging ng mga mamamayan. Pero paano natin maipaparating ang ating vision sa mga may katungkulan? Sa tingin ko, mapaparating ko yung hinaing ko sa pamahalaan kung makikilahok ako sa mga activity ng pamahalaan. Sabi ko, kung ano yung mga gusto kong sabihin sa kanila ng diretsyo. At yung participation kasi ng isang citizen, ng bayan, ay malaki ang naipaparating. Kasi mas nalalaman mo lahat kung ano yung gusto mong mangyari. Oo, sa pagsulat na lang, yan. Tiga-isla lang ako, hindi puro nangalam kung paano pagpunta roon. Sa sulat ko siguro, kasakaling ganun na. Ang bawat LGU ay may local special bodies na nagsusulong ng iba't ibang sektor. Sa mga pagpupulong nito, ina-identify kung ano ang mga pangangailangan ng bawat sektor at kung ano ang mga prioridad na programang kailangang bigyan ng pondo. Para maging represented sa LSBs na ito, maaari tayong sumali sa isang civil society organization na pwedeng ipa-accredit na maging bahagi ng isang LSB. Tandaan na isang LSB lang ang pwedeng salihan ng ating organisasyon kaya mamili kung anong sektor ang nais nating i-represent. Pero take note, Petra, sa lahat ng LSBs na yan, ang tingin kong pinakamahalaga ay ang Local Development Council. Local Development Council? Paano mo naman nasabi? Dahil ang LDC ang dapat bumubuo ng Annual Investment Plan, ang plano para sa mga prioridad na programa, proyekto at aktibidad o PPA na dapat mabigyan ng budget ng lokal na pamahalaan. Pero hindi tayo dapat basta-basta lang nagpaplano ng kung ano-anong proyekto. Dapat lahat ay base sa realidad. At dito makakatulong ang community-based monitoring system na kumukolekta ng data para makita ng lokal na pamahalaan ang aktwal na sitwasyon ng mga mamamayang nasasakupan.
Sa ganitong paraan, inaasahang hindi basta tira lang ng tira sa pagpaplano ang ating mga pinuno. Dapat makapagplano tayo base sa kung ano ang mga aktwal na pangangailangan ng bawat mamamayan. At ganito din dapat sa pagbabudget. May 5 yugto ang proseso ng pagbabudget ng lokal na pamahalaan. Stage 1, Budget Preparation. Stage 2, Budget Authorization. Stage 3, Budget Review. Stage 4, Budget Execution. At ang huli, ang Budget Accountability. Sa Budget Preparation, magsasubmit ang Governor, Mayor o Barangay Chairperson ng budget proposal sa Sangguniang Bayan for Legislation. Sa ilalim ng budget preparation, maaring dumalo ang ating organisasyon sa pagpupulong ng Local Finance Committee at magbigay ng datos, komento o rekomendasyon na ideally ay batay sa Annual Investment Plan na malalimang pinag-isipan at nilahukan ng taong bayan. Sa Budget Authorization, susuriin at i-evaluate ng Appropriations Committee ng Sanggunian ang inihaing budget ng Local Chief Executive. Tandaan, hindi maaaring dagdagan ng Sanggunian ang budget na panukala ng Local Chief Executive gaya ng Governor, Mayor o Barangay Chairperson at hindi rin pwedeng magdagdag ng budget items para maiwasang kapusin ang pondo. Sa ilalim ng Budget Authorization, maaaring sumali ang ating CSO sa pampublikong budget deliberations at sa pagsangguni ng lokal na Appropriations Committee sa mga sektor na naaapektuhan ng programa at pondo. Sa budget review, dapat akma sa Local Government Code parameters ang panukalang budget. Halimbawa, dapat ay hindi bababa sa 5% ng total budget ang alokasyon sa gender and development. Hindi naman dapat hihigit sa 20% ng IRA ang alokasyon sa pambayad utang. Ang mas nakatataas na body ang nagsasagawa ng review ng pinanukalang budget. Halimbawa, para sa barangay, ang lokal na sanggunian ang dapat nagsasagawa ng review. Para sa municipal budget, ang sangguniang panlalawigan naman ang magre-review nito. Habang ang budget ng probinsya, highly urbanized cities, independent component cities at mga munisipyo na nasa Metropolitan Manila area ay mismo ang Department of Budget and Management ang magsasagawa ng review. Bilang civil society organization, maaari tayong magpaabot ng ating mga komento tungkol sa budget sa reviewing bodies ng budget ng ating sinusuri. Sa budget execution, ipapatupad na ang mga proyekto at programa kaya gagastusin na ang pera. Dito, maaaring bantayan ng CSO kung nasusunod ang mga nakasaad sa bawat item ng budget, gaya ng halaga ng proyekto, work plan, financial plan, at marami pang iba. Bukod dito, maaari din nating alamin kung nagkakaroon ba ng maayos na bidding bago mai-award sa supplier ang mga proyekto. Nakasaad sa batas na dapat may 2 observers sa Bids and Awards Committee at maaari nating malaman kung paano makilahok sa segment tungkol sa procurement. Pero teka, makakuha ba ako ng copy ng mga documents na yan tulad ng contract, work plan, supplier, project cost, etc., etc.? Aba Petra, public documents ang mga yan. Bilang mamamayan na nagbabayad ng buwis, may karapatan kang makita ang mga yan. At ang huli, ang budget accountability na sumasaklaw sa accounting ng budget at pag-audit ng mga financial statements. Ang pag-accounting ng budget ay ang pagre-report kung magkano ang nakolektang revenues at saan ito ginagastos. Hindi lamang ito paglilista at paggawa ng financial statements. Kasama rin dito ang pag-evaluate ng performance ng lokal na pamahalaan kumpara sa mga naunang mga target na nailatag para malaman at maikumpara kung ang na-estimate na revenues ay nakolekta at kung napondohan ang mga PPAs na nakasaad sa Appropriations Ordinance. At ang pinakamahalaga ay dito makikita kung ano ang impact ng mga PPAs sa mga tao at sa buong komunidad. Pero alam
alam mo ha, minsan hindi na ako happy sa pinagpupondohan nitong mga politiko natin. Bakit tayo papalit-palit ng psychedelic LED lights, kulang naman tayo sa classroom? Bakit maliit ang pondo ng mga mangingisda at magsasaka kung meron naman pala tayong pondo sa pag-renovate ng munisipyo? Bakit? Kaya nga pwede tayong maghain ng alternative budget proposal na siyang maglalaman ng budget recommendation ng mamamayan na base sa kung ano ang sa tingin nating kulang na serbisyo o programa na dapat mas bigyang pansin at pondo ng lokal na pamahalaan. Maaari nating i-align ang alternative budget proposal sa United Nations Sustainable Development Goals para matulungan natin ang ating bayang maibsan ang kahirapan at guminhawa ang buhay ng mamamayan. Petra, nakikinig ka ba? Ano bang ginagawa mo? I'm making a list and checking it twice kasi nga tama ka. Mahalaga ang pagpaplano hindi lang sa pamilya, hindi lang sa tindahan, kundi maging sa budget ng pamayanan. Tsaka eto na nga, isasali na ako sa isang NGO para naman mapush ko na magkaroon ng boses sa local government kaming mga maliliit na may-ari ng sari-sari stores. Kasi nga, pera ko, bantay ko. Kumonsulta sa Social Watch Philippines People's Public Finance Institute para sa ibang paraan kung paano palalaguin ang kaban ng bayan.